Tayo po ay manalangin po. Yes, Lord. Maraming salamat po sa gabi ito na pinagkaloob niyo sa aming Panginoon na nandito po kami sa araw na ito, Panginoon, sa aming pang-apat na paggabi, Panginoon. Kami po ay nagpapasalan, Panginoon, sa binibigyan niyo po sa aming kalakasan sa araw-araw, Panginoon, sa biyaya pinagkaloob niyo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Naway kami po ay mabusbos po ng inyong mga salita, Panginoon, na namumula sa mensahe po na manggagaling po sa aming Pastor Bernie, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pinagkakalog niyo sa amin sa arawan. In Jesus' name, Amen. May saya, may tuwas na piling ng Diyos sapagkat hirap na puso ay nalalaho. May awit, may saya at pagkakulit para sa Diyos. Lahat ng puso pinagpala ng mundo. Alak sa kanya. May bukas na piling ng Diyos sapagkat hirap lang puso ay nalalaho. May awit, may sayaw at kabuhi para sa Diyos. Lahat ng puso pinagpala niyang mundo. Doon na ay napayapaan, doon na ay kagalakan, doon na ay kalakasan sa bawang puso na papagkat. Kaya awit ng pagpuli, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasasalamat. Alak sa kanya, alak sa kanya, alak sa kanya, at ang awit ng pasasalamat. Alak sa kanya. Yes, Lord. Maraming salamat po sa oras na ito, Lord, na naway kami ay pagtupuso namin ay nagalak sa inyong sa aming pong awiting, Panginoon. Ibigay na po natin ang mensahe po na magmula po kay Pastor Bernie po. Amen. Purihin ng Diyos sa gabi nito. At naway ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat. Wala akong Bible po ha. So, wala tayong PowerPoint po kasi dapat si Amaya yung nag-type dun sa kanya laptop. Kaya kaso biglang may lagdag daw po siya. So, hindi siya makaka-attend. So, wala po tayong projector po ngayon. Okay po. So, muli, good evening po sa lahat. Tayo ba ay hindi pa inaantok? Gising pa tayo? Okay, so this is the fourth simbang gabi, no? Pang-apat na simbang gabi na po.
Actually, yung message sa gabi ito po ay dapat nung first night. Kaso nga lang, pumingi ako ng pasensya kasi from first night hanggang kagabi ay may conflict sa trabaho. Hindi ako pinayagan na mag-absent o malate. Okay, so ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon na may bahagi po itong mensahe ng Panginoon and naniniwala ako na may purpose kung bakit ngayong gabi babahagi ni Lord sa atin. So ngayong gabi ito, buksan po natin yung Bible po natin sa aklat ng Mateo or sa Matthew chapter 5 verse 3. Okay, basahin natin sa wikang Tagalog. Aklat ng Matthew or Mateo chapter 5 verse 3. Ito yung first message dapat yung first night ng simbang gabi. Basahin po natin sabay-sabay. Tayo po natin tumayo sa paggalang sa salita ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa gabing ito sa ating lahat, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Tayo po yumuko muli at manalangin. Makapangyarihang Diyos, kayo po ang aming pinuntahan sa gabing ito. Sa iyong mga salita, nawa Panginoon, ito ay magbigay po sa amin ng karunungan kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng Kapaskuhan. Patuloy nga o Diyos na Ikaw ay kumilos sa bawat isa. Yakapin mo po kami, Panginoon, at patuloy nga naman ang bawat isa ng iyong dakilang adayunin kung bakit isiniselebrate po namin yung Christmas. Pagpalain mo ang bawat isa, maranasan ang iyong dakilang presensya at yung dakilang pagmamahal sa gabi ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Makapag na po tayo. Matthew chapter 5 verse 3. Sa wikang English, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Okay, yung message gabing ito ay about sa poor in spirit. Ano nga ba ang ibig sabihin ng poor in spirit? Sa ibang salita o ibang word, ano ba? Meron po ba kayong idea kung ano nga ba yung poor in spirit na sinasabi dito sa Bible? So, naway magkaroon tayo ng ganito. Okay? So, sino na po dito yung from first night hanggang ngayon, ano siya, hindi pa absent? Okay, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okay, so 6. May absent ka na dadaan eh? Meron na? Wala pa, 7. Okay, so, good po. Okay, so, yung mga wala pang absent, ano yung dahilan? Kung bakit wala pa kayong absent? Kung kumpletuhin nyo ba yung 9 night? Para matupad ang yung wish? Okay. So wala namang masama, no? Na umiling tayo sa Panginoon. Pero wag naman nating tawag dito, baka makumpleto nyo yung 9 simbang gabi, pero hindi nyo ma-receive yung hinihingi nyo, baka magtampo kayo kay Lord. No? Okay, so balikan natin yung idea na yun. Yung nakasanayan na yun. Palitan po natin. Kaya tayo nagsisipa kung kumpletuhin natin yung siyam na simbang gabi, hindi dahil sa may hiningi tayo sa Panginoon. Okay? Kasi alam na nun, sino naniniwala dito na alam na ng Panginoon yung kailangan mo? Amen? Sino naniniwala doon? So kahit hindi mo kumpletuhin yung non-night, as long as makakabuti para sa iyong buhay, hindi madamot ang Diyos para ipagkaloob yung hinihingin mo. Amen? Kaya tayo nandito, kasi yung message nga exactly, yung first night dapat yan, yung poor in the spirit, na sinasabi na magkaroon po tayo nito, yung magkaroon tayo ng attitude na
aasa tayo sa Panginoon. Yung magpapakumbaba tayo sa Panginoon na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay po natin. Amen? So maghahambol po tayo sa Lord from first day hanggang from first night to last night ay matuto po tayo sa message ng Panginoon. Okay? Matuto po tayo. Upang sa ganoon, magkaroon po tayo ng kagalakan sa buhay po natin kahit ano man yung pagdaanan natin sa buhay. And then at the same time, maintindihan natin kung ano nga ba talaga yung pagparito ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. So sino ba dito yung mapagmataas? Sino dito yung mayabang? Okay? Ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa gabi ito, magpakumbaba po tayo. Sabi mo sa katabi mo, magpakumbaba ka na. Ha? Magpakumbaba ka na. Huwag ka na magmataas. Kasi ang katotohanan, kahit nasa iyo na ang lahat, kulang pa rin yan. No? Ang Diyos pa rin, no? Yung makapapuno lahat ng pagkukulang po natin. So, be humble, yung sinasabi ng Panginoon sa atin. No? Inaamin natin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos at sa Kanya lamang tayo aasa. Okay? Kahit anumang karunungan meron tayo, kahit anuman yung natapos po natin, anuman yung meron po tayo, mag-humble po tayo sa harapan ng Panginoon. Parang, Lord, meron ako pero hindi sapat ito. Lord, matalino ako pero kailangan ko pa ng wisdom, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Isang halimbawa dito, maliban sa Panginoong Jesucristo, kasi siyempre, siya yung number one example, no, na nagpakita ng humbleness ay si Haring Solomon. Okay? Si Haring Solomon ay mayaman noong panahon na yun. Si Haring Solomon ay pinakamatalino sa balat ng lupa na nabubuhay ng panahon ni Haring Solomon. Lahat ng mga hari sa iba't ibang mga kaharian pumupunta pa sa kanyang kaharian para humingi ng advice o karunungan na nagmumula. Okay? Sa kanya at sa Panginoon. But, nung binigyan siya ng isang kahilingan ng Panginoon, nung nakita ng Panginoon na hindi sapat yung wisdom niya, mayroong isang wish na ipinagganap sa kanya. Ano po yung hiniling ni Solomon? Karunungan pa rin, hindi po ba? So, hinag-humble si Solomon na kahit siya yung mga pinakamatalinong tao na nabubuhay sa panahon na yun, kulang pa rin. Mas matalino pa rin ang Diyos. Amen? Amen. Sino dito yung tinatanggap niya? Ina-acknowledge niya na mas matalino si Lord kaysa sa kanya? Amen. Tanggapin po natin yan. Kaya na may mas dito, di ba? Kahit siguro yung pinakamatalino dito, pero mas matalino pa rin si Lord. Yun yung sinasabi ng Holy Spirit. No? Na talagang nag-humble tayo sa harapan ng Panginoon. Nagsakto, ngayong gabi, pinapaalala sa atin ng Panginoon, mag-commit po tayo, hindi dahil sa mga wishes po natin, kundi mag-commit po natin na pilitin po natin. Hindi man natin makompleto yung 9 nights, but pilitin po natin na makadalo upang sa ganoon madagdagan yung ating kaalaman tungkol sa Panginoon. Okay? Madagdagan yung knowledge po natin upang sa ganoon ay lumakas pa tayo, tumatag pa tayo. At ang Panginoong Jesucristo, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ay ang pinaka-best example na kahit siya ay Diyos, siya ay nagpakumbaba. Nung nga siya yung nagkaisip, nung mula nung kanya lumaki habang nag-humble pa rin siya. Alam niya na siya ay Diyos. Okay? Pero siya ay nag-humble pa rin sa nanay at tatay niya, nag-humble pa rin siya sa mga matatanda sa paligid niya, and then nung lumaki siya, nag-humble pa rin siya sa gobyerno, sa mga namumuno ng panahon na yun. Hindi niya pinagmalaki na ako ang Diyos. Never narinig sa kanya yung pagmamalaki. So ngayong Kapaskuhan, naway makuha po natin, ma-adapt po natin yung ganong klase ng halimbawa na pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo. Okay? Hindi mahalaga, no? Na sabihin sa iyo mangmang ng ibang tao sa harapan ng Panginoon naman, ikaw ay matalino. Mahambol ka. Hindi mo pwede pagmayabang kung ano meron ka. Kasi sa isang iglap pwedeng maglaho yan. Amen? So, humble lang tayo natin. Kasi yun ang pangako ng Panginoon eh. Yung mapagkumbaba, nagpapakababa, itataas ng Panginoong Diyos, pero yung nagmamataas,
ibababa ng Panginoon. Para ipakita sa iyo na walang kakayahan kung ano yung meron ka, kung ano yung wisdom, kung ano yung kayamanan na meron ka. So, as we prepare for Christmas, mag-pray po tayo na maging teachable tayo tulad ni Kristo. Okay? Maging mapagkumbaba tayo, hayaan natin si Lord yung laging mataas sa ating buhay. Aminin po natin ang ating mga pagkakasala sa Diyos at tanggapin na wala tayong kakayahang iligtas ang ating sarili. Hindi sa kabutihan na ginagawa natin. Kahit ikaw yung pinaka mapagbigay na tao sa buong mundo, kahit ikaw yung pinaka mabait sa harapan ng maraming tao, kahit ikaw yung galante na naglilibre sa mga kaibigan, no? Kung hindi mo naman tinatanggap ang Panginoon Jesucristo, baliwala lang. Yun yung purpose eh. Kung mabuti lang yung kaliligtas po natin, sana hindi na naparusahan ng Panginoon Jesucristo. Sana hindi na bumaba rito ang Panginoon Jesucristo. Tama po ba? Diba ba? Kung yung kabutihan lang yung mga pagliligtas sa atin sa buhay na walang hanggan, wala nang Jesus ipapako sa krus para sa ating mga kasalanan. So ngayon makita po naman po natin na kahit ang Diyos ay Diyos, kahit ang Panginoon Jesucristo ay hari ng mga hari, bumaba siya sa lupa, inubad ang pagkanyang Diyos upang makisagumuhan po sa atin, upang ipakita po sa atin na tularan po natin yung kanyang pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba, mga kapatid, isa sa sikreto, mga kapatid, ng katagumpayan sa buhay. Okay? So wala na sigurong katangian, no? Ang pinakamalapit sa puso ng Diyos kundi ang pagpapakumbaba, sapagkat maging ang Panginoon Jesucristo, bagamat totoong Diyos ay marunong magpakumbaba. Okay? Marunong magpakumbaba. So wala po yung PowerPoint po natin. Kung meron po kayong Bible sa Filipos chapter 2, 6 hanggang 8, o Philippians sa wikang Ingles. Filipos chapter 2, babasahin ko po sa Tagalog. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Okay? Take note ha. Sabi sa Filipos chapter 2 verse 6, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masululin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Grabe, no? Kung gaano pinakita niya yung pagpapakumbaba niya. Hindi niya ipinagpilitang kapantay niya ang Diyos, kahit siya ay Diyos. Hindi siya inipunta ito para maging normal na tao. Ano pa yung pinakamababa? Para maging alipin. Kung nagbabasa tayo every Christmas, di po ba, makikita po natin Bethlehem o yung sapsapan. Sino nakakita ng mga sapsapan na dito? Di ba, meron yun sa TV, sa mga kung saan-saan mga lugar, nakakita tayo noon. Alalahanin po natin, siya ay Diyos. Malinaw, di po ba, siya ay Diyos? Di po ba? Tunay na Diyos. Pero nung si Maria ay nagdadalang tao, nung siya ay lalakbay dahil uuwi sila para magpalista doon sa kanilang bayan, naabutan ng panganganak ko, ano ba yung tawag sa mga nanay dito? Yung malapit na mga anak? Naglilibol na. Okay. Nung nasa daan si Maria at si Jose, kabuanan na ni Maria noon kay Jesus Christ. Di po ba? Pinakita yung pinaka-abang alipin kung ano yung pinagdaanan ng Panginoon sa Kristo. Na kahit pwede naman siya ipanganak sa Manila Hotel. Di ba ba sa mga mamahaling hotel? Pero hindi niya pinakita yon. Pinakita pa rin ng Panginoon sa Kristo na kahit kay Diyos, saan siya pinanganak? Sa sapsaban. So ano pinapakita ko sa atin? Hindi mahalaga kung saan ka pinanganak. Amen? Ang mahalaga, di ba? Kung paano ka lalaki. Kung paano ka magpapakumbaba. Huwag mong titignan kahit ikaw yung pinakaaba. Okay? Kasi ang tinitignan ng Diyos yung wala ka lang inaasahan kundi ang Panginoong Diyos. Kasi kung magmamalaki ka sa harapan ng Panginoong Diyos,
parang kinakaaway mo ang Panginoon. Be humble, no? Matuto po tayo na wala tayong talagang kakayanan, no? Kung sarili lamang po natin. So, ang Panginoong Jesucristo ay larawan ng tunay na pagpapakumbaba na dapat nating tularan. Sinabi din po sa Filipos, doon pa rin, Filipos chapter 2, 3 hanggang 5, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging kanya. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, itiuring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. So, sino dito may ugali na example na lang natin? No? Kapag mayroong handaan, tila. Sino dito may ugali na nagpapaubaya muna? Wala? Lahat nagmamadali na makakain. Lahat nagmamadali na baka maubusan. Okay. So, hindi ko naman, di ba? Hindi mo naman sinasabi na huwag kayong bumili o kumain. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, mga kapatid, yung kapakanan ng iba. Yung parang hindi lang ikaw yung tinitignan mo, hindi yung sarili mo lang. Yung me, myself, mine, di ba? Mga ganun lang, di ba? Yung ikaw lang, yung parang ikaw lang yung tao sa mundo. Ikaw lang dapat yung, kunwari sa magkakapatid, ikaw lang yung pinakamaganda na damit, mga ganun, di ba? Ikaw lang yung pinakamaraming pagkain, ikaw lang dapat yung nauuna kapag hahainan. Oo. So, ang pinapakita sa atin ng Panginoong Jesucristo dito, mga kapatid, mamuhay po tayo. Hindi dahil, kung meron tayo mamuhay tayo na tignan natin yung kapakanan ng ibang tao. Mag-humble po tayo, hindi lang yung sarili natin. Huwag tayo magmataas. Huwag natin tignan yung ibang tao na mahirap, walang makain. Di ba? Tignan natin sila. Mamuhay tayo para sa kanila. Kung ano yung kaya natin itulong, kung kaya natin ibigay sa kanila, as long as meron tayo, gawin po natin. Kasi yun yung diwa ng Pasko yung pagpapakumbang, mag-humble po tayo na kapatid, ikaw muna. Yung isusubo mo na, ibibigay mo na. Di ba kapag may kumatok sa yung bahay na pulubi? Di ba naalala ko natin yung pulubi na pumunta sa bahay namin noon? Pinakain namin, giniling, naalala ko ba? Ako nagluto giniling na may itlog, nilaling itlog. Nung hinainan ko siya, ang sabi ng pulubi, wala pa kayo ibang ulam. Naghanap pa no? Naghanap pa yung pulubi na wala pa kayo ibang ulam. Pinag-soft drinks ko na di ba? Nung tubig ko na, pwede bang soft drinks? So, di ba, parang di ba? Yun sinasabi natin na katulad ng pagbibigay din, tinuturo sa atin ng Panginoon. Hapon sabi tayo na, hindi yung pag nagbigay ka ng damit, may kumatok sa bahay mo, pwede makahingi ng konting damit. Huwag mong bigyan ng damit na parang basahan na. Bigyan mo ng damit na kaya pang isuot pa. Kaya maghahalungkat ka pa sa baon no? Hanapin mo yung pinakaluma. Oo. Pero ang totoo, hindi na magkasya yung cabinet mo sa kakasyapi mo. Di ba? Pero humingi lang ng isang damit, di mo mabigyan ng ano lang. Yun yung tinuturo sa atin. Mag-humble po tayo pala. Magpakumbaba po tayo lagi. Kaya hindi lang tayo nabubuhay sa mundo ito. May nag-iiskis pa rin. Kaya tumingin-tingin ka sa paligid. Tingin mo yung katabi mo. Okay. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Kung mag-humble ka lang, di ba? Hindi ka maningigil sa kanya. Maawa ka pa sa kanya. Di ba? Okay. So, yun yung message. Nawa ang ating kaisipan ay parang Panginoon sa Kristo. Isang kaisipan na ginalulugdan ng Diyos. Tingnan niya, di ba? Yung pagiging humble po natin, kinalulugdan ng Panginoong Diyos yan. Kabaligtaran. Kung ikaw ay nagmamataas, hindi kinalulugdan ng Panginoong Diyos yan. So, huwag tayong mag-aas. Isang halimbawa yung Sister Maggie. Nung time na nagkarabawa kami sa Maynila, isa siyang publication. Siya ay editor-in-chief. Publication po yun. Yung mga nasa baba, pag kinakausap niya sila, parang siya yung pinakababa pa. No? Opo, parang yung mga nasa baba pa, yung mga nasa printing, yung mga
Baba, talagang, hindi, sabi ko sa kanya, ba't mo hinahayaan nung time na hindi pa kami mananampalataya? Ano ata yun eh, 1999. Sabi ko, nung pag nakikita ko siya, bakit ka nagpapakumbaba doon? Ikaw pa yung nagsusumamo. Ikaw pa yung nakikiusap na i-print na yung mga magazine. Kasi nung time na yun, ako rin ay church representative ng company na yon. Sabi ko, pati ikaw nakikiusap, dapat sila yung makiusap, sila yung magmatindi. Di ba ba? Kasi yung pagpapakumbaba ay hindi nasa posisyon, no? Hindi mo makikita yung posisyon. Yun hindi kinalulugdan ng Panginoon yan. Huwag natin pagmalaki kung ano yung meron tayo, sabi ko kami. Kasi ang Panginoon, hindi niya pinagmalaki na siya ay Diyos. Pinakita niya sa buong mundo na siya ay hari, pero tinanganak sa sapsapan. Biruin niyo, di ba ba yung tatlong magay, yung matatalinong tao? Actually, hindi lang sila tatlo na naghanap sa Panginoon. Sunod ng humble siya, hindi niya na kailangang patunayan na siya ay Diyos. Siya ay mismong hinanap ng mga matatalinong tao para magbigay ng regalo. Amen? Ano yung tatlong regalo na ibinigay sa Panginoon? Ha? Meron pa ba? Tingnan nyo, di ba ba wala kayong alam? Baka mo. Okay. So gold, myrrh, and incense, di ba ba? Yun yung regalo. At ang nire-regaluhan lang ng gold ng time na yon ay hari. So, ibig sabihin, ina-acknowledge nila na kahit siya pinagalan sa sabsaban, siya pa rin ay hari. Di ba? Hindi siya nagmalaki. Hindi niya pinakita. So, kayo man din. Kahit na kayo matalino, kahit hindi niyo pinapakita na matalino kayo, kahit hindi niyo pinapakita na mabait kayo, hindi niyo pinapakita na tumutulong kayo, nakikita ng Diyos yan. Sabi mo sa kami mo, hindi mo kailangan magmalaki. Kasi yung ibang tao, di ba, kapag gumawa ng mabuti, di ba ba, nagwawalis kapag may nakakakita. Di ba, pag walang nakakakita, hayaan mo na yan, di ba ba? O, nagbibigay ng malaki kapag may nangangaroling, kapag may nakakakita. Pero pag walang nakakakita, piso lang, di ba? Walang nakakita eh. Di ba? So, ano ang ibig sabihin? Kung walang nakakakita, o may nakakakita, mag-humble po tayo, magpakita po tayo ng kabutihan. Kasi yun yung pinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Ang sabi sa Isaiah 66 verse 2, o Isaiah 66 verse 2, ako ay nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Okay, sino daw yung kinalulugdan ng Panginoon? Yung mga mapagkumbaba. From Old Testament time pa rin, di ba, ang kinalulugdan ng Panginoong Diyos ay yung mga taong magpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos ay hindi nangangulugan na sa Kanya lamang tayo nagpapakumbaba. Okay, ito yung dapat nating matutunan sa gabi nito. Hindi lamang tayo mag-humble kay Lord, kundi mag-humble pa rin tayo sa ibang tao. Sa madaling salita, wala ulit-ulit lang, no? Kung isa-summarize po natin talaga pagpapakumbaba lang. Kasi minsan nag-humble lang tayo kay Lord eh. Okay? Pero sa kanino dapat tayo mag-humble? Sa harapan ng mga tao. Pakumbaba tayo. Kasi kung ano yung ginagawa mo sa tao, yun yung ginagawa mo sa Diyos. Sabi nga sa John, di po ba, na sinasabi mo mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita. Pero yung taong katabi mo na, hindi mo magawang mahalin. Ikaw ay sinungaling. Tingnan mo, sasabihin mo mahal kita, ay mahal mo ang Diyos. Sino dito nagsabi mahal niya ang Diyos? Pero galit ka sa katabi mo. Galit ka sa kapitbahay mo. Ha? Galit ka sa asawa mo, galit ka sa anak mo, galit ka sa boss mo, katrabaho mo. Sasabihin mo sa akin, mahal mo ang Diyos. Anong sasabihin kaya sa inyo ng Diyos kapag sinabi mong, Lord, mahal kita, pero hindi mo minamahal yung mga kaaway mo? Sasabihin sa iyo ng Panginoon, saka mo na lang sabihin niya, mahal mo ako, kapag minahal mo na yung mga nasa paligid mo. Amen? Mag-humble po sa iyo pa rin.
No? Kasi minsan, pastor, hindi mo alam kung anong ginawa sa akin ng taong yun. Di ba ba? Hindi mo alam kung anong kasalanan niyo. Hampun eh. Ikaw ba, anong ginawa mong kasalanan na pinatawad ka ng Panginoon? Di ba ba? Kahit yung pinakamalaking kasalanan na nagawa mo sa buhay mo, pinatawad ka ng Panginoon. Amen? So, ganun din po tayo. Kung sasabihin po natin na mahal natin ng Diyos, mahalin mo muna yung mga nakikita mo. Mahalin po natin. Magpakumbaba tayo. Alisin natin yung pride po natin. Walang mangyari eh. Di po ba? Yung Pasko, nagkasibako na kayong mag-asawa, nakatalikod kayo habang nagnunod si Buena. Umihirap-hirap pa, tumataas-taas pa yung kilay mo. Ayaw mo magpakumbaba eh, di ba ba? Oo. Yung mga lalaki naman, yung mga babae, diba kung sino yung nakakaunawa, nakakaintindi, o ngayon narinig nyo na, kayo na yung manguna. Ha? Kung sino nakakaunawa, mauna ka na, magpakumbaba ka na. Kasi pag nagpakumbaba ka ba, may tao ba na matigas pa rin yung puso? Meron pa rin, di ba? Pero ulitin mo ulit. Huwag kang magsawa kasi ang Panginoon, gano'n din eh. Ilang beses ka nagkasala? Paulit-ulit. Di ba ba? Pero ang Diyos pa rin nagpapakumbaba. Anak, bumalik ka na. Anak, magbago ka na. Anong nangyayari sa atin kapag nararamdaman natin yung presence of Lord? Unti-unti lumalambot yung puso natin. Di ba? Ako, aminin ko, masamang tao ako, matigas na puso ko nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Pero dahil sa paulit-ulit na nire-remind ng Panginoon na mahal niya ako, unti-unti lumalambot na yung puso ko. At ngayon nakatayo na ako, di ba at sinishare ko yung kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen. Walang matigas na puso sa salita ng Panginoon. Di ba, lampingin mo, di ba? Lampingin mo, magpakumbaba. Kaya natin may natutunan po tayo. Magpakumbaba, walang magagawa kung magmamatas po tayo. Lalo ng hahaba, yung galitan, hidwaan, tampuhan, magto-2025 pa, mayroon pang tampuhan. Ano ang kulang? Hindi ka nagpapakumbaba. O, ngayong gabi, kung sino man dito, yung may kaaway, pag uwi mo ng bahay, magpakumbaba, kahit siya yung may kasalanan. Ha? Gumawa ka ng way, gumawa ka ng mabuti. Maniwala po kayo. Lalambot din yung puso niya. Lalambot at lalambot. Batuin mo lagi ng tinapay, kahit batuin ka ng bato. Tinapay ng lagi, huwag kang gaganti, magpakumbaba po tayo. Kasi ang pagmamataas, hindi kailanman pinagulan ng Diyos. Sa katunayan, kilala niyo po si Lucifer? Kilala niyo po si Lucifer? Okay, kung patitingnan po natin, hindi maganda, di ba ba? Bakit sino si Lucifer? Si Satanas. Alam niyo po ba na ang pangalang Lucifer ay pinakasikat na pangalan na maanghel? Okay, siya yung pinakamaningning. Kasi siya yung pinaka-leader ng mga awit doon sa kalangitan. Pero dahil sa kanyang pagmamataas, yung pangalan Lucifer ay naging masamang pakinggan ng tao. Gusto niyo ba? Yung pangalan Arnel. Di ba dati ang gandang pakinggan? Pero nung siya'y nagmataas, kapag naririnig mo lang yung Arnel, nabubwisit ka na. Di ba? Naiinis ka na. Di ba? Tama? Pag ganun si Lucifer, di ba? Pag narinig mo si Lucifer, ang ganda pala ng pangalan ng Lucifer. Yun yung pangalan niya sa langit. Pero nung siya'y nagmataas, pinarusaan ng Diyos, binagsak dito sa lupa, naging si Satanas na siya. Di ba? Hindi na natin narinig yung Lucifer, di ba? Satanas na, di ba? Pinarinig po natin. So, gusto niyo ba? Yung dating ang gandang pangalan mo pakinggan kapag narinig nila, wow! Di ba? Para ma-excited ka, makita siya. Excited ka. Pero nung nagmataas ka na, naging mayabang ka na, ayaw na nila marinig yung pangalan mo. Nasisira lang yung araw nila. Gusto mo ba yun? So, ano ibig sabihin natin? Huwag kang magmataas. Sabi sa katabi mo, huwag ka nang magmataas. Ha? Kasi pag ibabagsak ka ng Panginoon. Okay? Walang may dudulot na mabuti ang pagmamataas. May taglay na pangako ang Diyos ang sino mang magpapakumbaba. Okay? May taglay na pangako ang Diyos ang sino mang nagpapakumbaba. Totoong tila mahirap magpakumbaba sa harapan ng ating kapwa, lalo natin kung alam natin mas nakakahigit tayo sa kanila. Yung totoo. Hindi walang kapaskuhan.
dapat magpakita tayo ng humbleness. Kasi ang nangyari sa mga tao ngayon, kaya nagkakaroon ng awayan dahil ang tinitingnan natin mas mataas tayo sa kanila. Kapag tayo medyo may nakakaangat ng konti, di po ba? Magmamayabang tayo. Hindi natin pinapansin. Yung niririgaluhan lang natin yung mga kapwa natin may kaya. Mga ganun, di po ba? Hindi natin binibigyan ng ulam yung mga mahihirap, di po ba? Ang binibigyan lang natin yung pwedeng magbalik din ng ulam din sa'yo. Tama? Aminin ninyo. Di ba minsan yung kapitbahay mo na walang handa, nung duman ka na amoy, niluto mo, dala kang kaserola, yung platong ganon, amoy na amoy niya, ang sarap. Akala niya, ibibigay mo sa kanila, no? Lumagpas pala. Yung excited mga hindi mo ba kasi, yun, dapat walang favoritism. Mahirap, mayaman, dapat minamahal po natin. Huwag natin silang maliitin. Okay? Huwag natin ituring yung sarili natin na hindi nila kapantay. Kasi sa paningin ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay. Amen? Nais pa natin yun? Ha? Kahit ano yung tsura ng tao, ano yung katayuan ng tao sa buhay, ano mang pinag-aralan ng tao sa buhay, pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Wala tayong maipagmamalaki. Yun yung pinakita ng Panginoon sa Kristo. Nung pinanganak siya sa lupa, no? Hindi niya pinili lang yung mga mayayamang tao. Hindi siya nakisalamuha sa mayayamang tao. Hindi siya nakahubilo sa mga matataas na may posisyon. Diba? Pinakita niya, mga kapatid, yung pagpapakumbaba. Yung kasalamuha ko, mga makasalanan. Kung mga kasalamuha ko, yung mga mahihirap. Makakasalamuha ko, yung may mga ketong, yung may mga sakit. Tayo din, dapat tayo yung maging representative. Tayo yung ambassador ng Panginoon ngayong Kapaskuhan. Tayo yung makita na ugali po natin na nagpapakumbaba. Okay, makita po sa atin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, na tayo ay mayroong ugali o attitude na mapagkumbaba, mga kapatid. So, ang dahilan ng pagkakawatak-watak ng pamilya, ng magkakaibigan, ng simbahan, mga kapatid, ay yung pagmamataas sa isa't isa. So, ngayong gabi ito, mga kapatid, naway makita natin, no, hindi dapat ipagsawalang bahala itong panawagan sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya huwag natin ipagsawalang bahala. Kung gusto natin umangat ng buhay, kung gusto natin itaas tayo ng Panginoon, kung gusto natin makaranas ng totoong diwa ng Kapaskuhan, makita po natin yung pagsusumamo ng Panginoon sa atin. Panahon na. Matagal ka na nagmayabang sa Panginoon na kaya mong mag-isa. Kahit matagal na panahon na magmamataas ka sa ibang tao, panahon na mabuhay ka hindi para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Okay? Aminin mo sa sarili mo na hindi mo kayang mabuhay mag-isa. Sabi nga sa kasabihan, no man is an island. Sabi kang Tagalog, aanin mo ang bahay na bato, ang layo ay no? Kung ang nakatira ay kwabo. Connected pa rin, di ba? Hindi pa kulang. Tama po, no? Aanin mo nga ang bahay na mayaman kung nakatira. Ibig sabihin, yung nagmamayabang ka. Aanin mo ang kayamanan, katalinuhan kung mag-isa ka lang sa buhay. Ayaw mo kasama mo kasi ayaw mo silang kasama. Masyado ka na matalino para sa kanila. Masyado ka maganda para sa kanila. Okay? Masyadong mayaman para makisalamuha. Pero yung diwa ng Kapaskuhan, kahit ang Diyos, kahit ang Panginoon sa Kristo ay Diyos, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nag-anyong alipin para abutin ka. Sabi mo sa kapatid mo, para abutin ka. Okay? So, ang message ng umaga ito, abutin mo din ang iba, makita nila yung humbleness mo. Okay? So, ang aking payo din, minsan ngayong gabi ito, kung mayroong kang kaalitan, mayroong kang kaaway, nagkatampuhan, ngayong gabi ito, panahon na para magkasundo kayo. Ikaw na mauna. Ikaw na magpakumbaba. Okay? Tayo muna, tayo mo po at manalangin.
Makapagyariang Diyos, salamat po sa gabi ito, salamat po sa mensahe mo. Patuloy nga na awa, Panginoon, na hindi na po kami magmatigas, Panginoon. Alisin na po namin yung pagmamatas, yung pride, Lord. Matuto po kami sa gabi ito, Panginoon, ng iyong mensahe. Makita po namin yung tunay na pagparito mo dito sa mundong ito, bagaman ikaw ay Diyos. Hindi mo itinuring ang Diyos, sarili mo bilang ang Diyos, Panginoon. Salamat po sa iyong magandang halimbawa na may tularan ng bawat isa sa amin upang sa ganoon, marami pa, Panginoon, ang makakilala sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin. Mga kapatid, manatili po tayo nakaupo at kantugan po natin ng isang kanta ang ating Panginoong Diyos. Ngayon muli ay damin po natin yung message ng Lord sa gabi ito. And try po natin, pilitin po natin sa pamuhay, yung buhay na may pagpapakumbaba nang maranasan po natin yung biyaya ng Panginoon. Salamat po aming Diyos muli
sa gabi ito. Salamat po sa bawat isa. Patuloy nga na maranasan ng bawat isang yung kabutihan, kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa iyo. Patuloy nga, Lord, na sila'y expect pa, Panginoon, sa mga mensahe pa na ipapahatid mo sa iyong mga lingkod sa mga susunod na mga gabi. Patuloy nga, ang diwa ng Kapaskuhan, Panginoon, ay makita po namin, Panginoon, sa pamagitan ng fellowship na ang purpose mo, Lord, bakit ka nandito sa mundong ito, ay para kami, Panginoon, ay samahan, maging sa bawat isa sa amin, Lord, hindi po kami magsawa na magkaisa at maghambol sa bawat isa, Lord, na hindi kami perfecto, Lord, na meron kami kahinaan, meron kami kailangan na hindi namin kaya gawin sa pamamagitan ng aming sarili lamang na kalakasan at karunungan. Lord, inahambol po namin yung sarili po namin, Lord, na kailangan po namin yung aming mga kapatiran. Kailangan po namin ang aming pamilya, ang aming mga kapitbahay. But Lord, katulad ng Panginoon Jesucristo, na naging mabuting halimbawa, magandang halimbawa para sa amin, patuloy nga, Lord, na hubugin mo rin ang aming mga sarili na maging magandang halimbawa din sa ibang tao, Panginoon. Salamat po sa mensahe ito at ingatan ng bawat isa sa pag-uwi mamaya at sa mga susunod paggabi naway ipagkaloob mo na muli kami magkasama-sama at maramdaman po namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan at ang iyong pagmamahal. Patuloy na ikaw ang siyang itinataas, pinapapurihan at niluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Magandang gabi po sa bawat isa.